Sa ilalim ng tulay sa gilid ng Ilog Pasig, sa isang madilim at amoy kalawang na espasyong halos walang laman kundi karton, basahan at lata. Naroon ang isang batang halos hindi mo mapapansin kung dadaan ka sa itaas. Si Boyet, walang apelyido, walang dokumento, walang kahit anong bagay na magpapatunay na siya'y anak ng isang pamilya. Sa kalsada siya ipinanganak at sa kalsada rin siya lumaki. Boyet, gumikin ka na oh! Aagawan ka na ng spot sa junkyard. Boses iyon ni Mang Dado, isang matandang pulubi na tila naging tagapagbantay ni Boyet sa lungsod. Napamulat si Boyet, banayad ang kilos habang pinupunasan ng maduming kamay ang kanyang mga mata. Suot pa rin niya ang kupas at may butas-butas na t-shirt na hindi mo na makikilala ang dating kulay. Sa paa niya ay nakasabit ang isang pares ng tsinelas na hindi magkauri, tila donasyon na lang mula sa iba't ibang panahon. Sandali lang Mang Dado, nanaginip po ako, sagot niya habang inaayos ang isang plastic bag na nagsisilbing unan. Nanaginip ka? E anong panaginip yan, ha? Biro ni Mang Dado habang inaayos ang suot niyang lumang jacket. Na may tindahan po ako, tapos ang daming candy, tapos may lola akong luto ng luto para sa mga bata. Natahimik si Mang Dado. Ilang segundo siyang hindi nagsalita at tiningnan lang si Boyet. Hindi niya alam kung paano sasabihin na ang ganung pangarap ay napakalayo sa realidad nila. Pero hindi niya rin kayang pasagin ang kaisa-isang bagay na nagpapangiti sa bata, ang kanyang imahinasyon. Maganda yan, Boyet. Pero ngayon, mas maganda kung makakahanap ka ng bote at lata, di ba? Tumango si Boyet at nagsimulang magsuot ng lumang backpack na pinulot lang din niya sa isang bakanting lote. Nilakbay nila ang maalikabok na alsada. Bit-bit ang pag-asang makakaipon sila ng kahit kaunting barya para sa pananghalian. Habang naglalakad, napadaan sila sa karinderya. Teka lang po, Mang Dado, bulong ni Boyet at dahan-dahang lumapit sa gilid ng tindahan. May nakitang platong, may tira pang kanin at isda sa ibabaw ng sako ng bigas na tinakpan lang ng dahon ng saging. Mabilis at sanay ang kilos niya. Hinatak niya ang plato at agad itong inilagay sa loob ng bag bago may makakita. Anak ng tipaklong, bulalas ni Mang Dado. Huli ka sa CCTV niyan ha. Mumiti lang si Boyet. Sorry po, gutom lang talaga. Kalahati po nito para sa inyo. Sa murang edad na 8, si Boyet ay hindi lang natutong mabuhay sa lansangan. Natuto rin siyang maging maawain. Kahit ubos na ang lakas, kahit sugatan ng paa mula sa basag na bote. Inuuna niya si Mang Dado o ang kapwa batang palaboy kapag may pagkain siya. Likas sa kanya ang magbigay kahit wala. Bago pa man siya naging Boyet, tawag lang sa kanya ng mga tao ay uy o hoy. Wala siyang maandaan sa ina kundi ang tinig nitong palaging nagsasabing, sandali lang anak. Babalik agad si nanay, ngunit 6 na taon na ang lumipas mula noong iniwan siya nito sa palengke habang bibili raw ng gulay. Hindi na ito kailanman nagbalik. Ang kanyang lola na siyang tumanggap sa kanya matapos iwan ng ina ay namatay na isang gabi dahil sa ubo at hindi na makahinga. Wala silang pera para sa gamot. Wala ring kahit sinong kamag-anak na dumating. Sa murang isipan ni Boyet, ang mundo ay binuo ng paghihintay. Paghihintay sa nanay, paghihintay ng tulong, paghihintay ng pagkain. Ngunit may isang hindi nawala sa buhay niya, si Mang Dado. Boyet, tapusin mo na yung comics. Bukas ulit. Utos ni Mang Dado habang naglalatag ng karton para sa kanilang higaan. Sandali lang po. Gusto ko malaman kung paano niligtas ni Zuma yung bata. Sagot ni Boyet habang nakatukod ang siko sa sahig, hawak ang sirang comics na may ilang punit at kulang na pahina. Anong Zuma-Zuma ka dyan? Hindi naman totoo yung may ahas sa balikat. Pero okay lang, at least nakakapagbasa ka na. Yan ang importante. Dahil kay Mang Dado, natutong bumasa si Boyet. Araw-araw, pagkatapos mamalimos o mangalakal, binibigyan siya ng matanda ng 3 pahina ng lumang comics para basahin, kapalit ng isang hating tinapay. Ayon kay Mang Dado, hindi lang tiyan ang kailangang pakainin, pati utak. Dahan-dahang sinara ni Boyet ang comics.
Sa kanyang isipan, baka balang araw ay makasulat siya ng sarili niyang kwento. Isang kwento ng batang palaboy na naging bayani. Hindi pa niya alam na ang araw na iyon ay paparating. Ngunit sa ngayon, sapat na ang panaginip, sapat na ang isang basyon ng bote, at sapat na ang mainit na tinapay na hinati ng isang matanda na tila tunay niyang ama. Sa ilalim ng tulay, may batang walang pangalan na tinawag nilang Boyet. At sa kabila ng kanyang maruming kasuotan, siya ang may pinakamalinis na puso sa lahat ng nasa lansangan. Makulimlim ang langit noon at may amoy ng ulan sa hangin. Isa iyon sa mga gabing hindi sanay si Boyet. Masyadong tahimik, masyadong malamig, higit sa lahat, masyadong mag-isa. Mang Dado, tawag niya habang tinatahak ang eskinita sa likod ng palengke. Bitbit ang kalahating pandesal at isang sachet ng kape na nakuha niya mula sa isang bukas na kariton. Ngunit wala ang payat at kubanyang kasama sa karaniwang pwesto nila sa ilalim ng tulay. Wala ang lumang bag ng matanda. Wala rin ang paborito nitong lata ng Milo na laging pinanghihigop ng kape. Parang bula itong naglaho. Siguro po, baka umihi lang. Pilit niyang kinakausap ang sarili. Ngunit sa loob-loob niya, may mabigat ng kutob. Kinabukasan, nalaman niya mula sa isang batang naglalako ng basahan. Boyet, nakita raw si Mang Dado kagabi. Dinala ng mga tanod. Sabi nila, sa rehab daw. Rehab? Bakit? Tanong ni Boyet habang napapikit. Hindi niya alam kung galit ba siya o malungkot. Pero isa lang ang malinaw. Wala na ang tanging taong kumakalinga sa kanya. Sa mga sumunod na araw, tila mas mabigat ang mundo. Wala nang gumigising sa kanya tuwing umaga. Wala nang nagtuturo ng bagong salita. Wala nang humahati ng tinapay. Mas naramdaman niya ang tunay na lamig ng lansangan. Lalo na't ang mga matandang palaboy sa paligid ay hindi pamilyar sa salitang awa. Nak, amin na yang kalakal mo, sabi ng isang lalaking may malaking pilat sa pisngi habang hinahablot ang sako ni Boyet. Kuya, akin po yan. Ako po ang namulot niyan. Pak! Isang sampal ang gumising sa kanya. Bago pa siya makaimik, inagaw na ang sako at itinulak siya sa maduming sahig. Bago ka pa lang dito, di ba? Huwag kang matigas, boyat-boyatan ka pa dyan. Hindi na siya umimik. Umuwing luhaan, gutom at sugatan sa tuhod. Wala siyang nagawa kundi sikmurain ang sakit. Parehong pisikal at emosyon na. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang natutong magsarili, magsalita sa sarili, at matulog ng yakap ang kanyang bag upang hindi maagawan ng kahit kaunting gamit. Isang gabi, habang nasa ilalim siya ng isang nakaparadang truck, nilapitan siya ng 3 binatilyong palaboy. Isa sa mga ito ay si Pecho, kilalang takaw-gulo sa lugar. Uy, nakita ko may nakuha kang lata kanina. Baka pwedeng happy tayo, pananakot ni Pecho. Pasensya na po, konti lang yon. Baka po kulang pa nga sa bigas. Pakiusap ni Boyet, halos hindi na makatingin sa mata ng kausap. Ang damot mo pala, sigaw ni Pecho, sabay sipa sa kanyang tabiliran. Puno ng takot at sakit ang gabi na yun. Tinadyakan siya sa binti, hinila sa buhok at kinuha pati ang bag niyang. May laman lang ay ilang pirasong lata at basang comics. Iniwan siyang duguan ng labi at may pasa sa mata. Hindi na siya bumalik sa tulay. Wala na rin siyang mukhang ihaharap doon. Ang gabing iyon ang nagtulak sa kanyang tahakin ang ibangka. Sa paglalakad niya, nadaanan niya ang isang lumang gusaling abandonado. Malaki, madilim at amoy ihi at amag. Pero para kay Boyet, yun na ang pinakamatinong silong sa tagulan. Pwede pa po bang tumira dito kahit sandali lang? Mahina niyang bulong sa dilim, parang may nakikinig. Sa ikalawang palapag ng gusali, may nakapaskil na farton na may nakasulat sa uling, bawal mag-ingay. Sa tabi nito, may nakasalampak na maliit na katawan ng isang batang babae. Naka-jacket at may kapote kahit hindi naman umuulan. Sorry po, ani Boyet, nangingimi habang naglalakad papalapit. Wala na po akong matirhan. Di ko po kayo aagawan sa pwesto. Sa gilid lang po ako. Hindi sumagot ang bata. Tiningnan lang siya sandali at saka ibinaling muli ang paningin sa bintana. Kinabukasan,
habang naghahain ng pinakuluang balat ng saging na pinulot niya sa palengke. Nilapitan siya ng batang babae. "Afu si Nina, gusto mong hati tayo?" Napatingin si Boyet. Sa unang pagkakataon mula nang mawala si Mang Dado, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. "Ako po si Boyet." Tahimik si Nina. Pero sa mga araw na lumipas, mas naging bukas siya. Hindi siya madaldal, pero matalino. Marunong siyang tumingin sa mga bagay na parang nababasa ang iniisip ng kausap. Alam mo, sambit ni Nina isang gabi habang pinagmamasdan ng ulan sa labas, lahat ng tao nawawala, pero may mga alaala silang di kayang tangayin ng ulan. Hindi sumagot si Boyet. Pinagmasdan lang niya ang ilaw mula sa malayong poste. Isang piraso ng katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa, at sa pusong sanay sa ingay ng lansangan, napakasarap pala ng ganitong uri ng katahimikan. Sa gusaling iyon, dalawang kaluluwang sugatan ang nagsimulang muling mabuo. At sa simpleng pagbabahagi ng pagkain, ng kwento at ng pananahimik, unti-unting nagkakulay ang mundo ni Boyet sa gitna ng abo, basura at dilim. Naging tahimik ngunit makabuluhan ang mga sumunod na linggo para kay Boyet. Sa piling ni Nina natutunan niyang hindi lang pala pananatili ang mahalaga sa buhay sa lansangan, kundi ang pagkakaroon ng saysay kahit pa sa gitna ng hirap. "Bakit ka laging tumitingala sa langit, Nina?" tanong ni Boyet isang gabi habang nakahiga sila sa malamig na sahig ng ikalawang palapag ng abandonadong gusali. Ang kisame ay butas, kita ang ilang bituin, pero mas madalas na usok ng tambutso at alikabok ang bumabati sa kanila. "Kapag wala kang matanaw na liwanag sa paligid, Boyet," sagot ng dalagita, "ingin ka lang sa langit. Doon kasi kahit ulap ang makita mo, alam mong may araw pa ring di sumusuko." Nagkibit balikat lang si Boyet. Hindi siya sanay sa ganitong lalim ng mga salita. Pero sa bawat araw na kasama niya si Nina, unti-unti siyang nababago. Natutunan niyang magdasal, hindi dahil may hinihiling siya, kundi dahil iyon ang paraan ni Nina para sabihing hindi sila nakakalimutan ng Diyos. "Anong sinasabi mo lagi tuwing gabi?" tanong ni Boyet habang pinupunasan ang isang kalderong kinunan nila ng init mula sa isang bonfire. "Ganito lang, salamat po sa isa pang araw. Kahit gutom, buhay pa rin. Kahit walang pamilya, may kasama pa rin. Kahit walang bahay, may langit pa rin." Hindi alam ni Boyet kung bakit nangingilid ang luha niya habang nakikinig, pero hindi siya nahiya. Sa mundo nila, hindi kahinaan ang umiyak, palatandaan iyon na may natitira pa sa kanilang damdamin. Magkasama silang namumulot ng basura sa madaling araw. Si Nina ang mas maingat, marunong tumingin kung alin ang mas mataas ang bentahan. Si Boyet naman ang lakas ng katawan, laging siya ang humahakot ng sako. Pero kahit kailan, hindi sila nangdaya, hindi sila nagnanakaw. Kapag may iba pang batang nangangailangan, dinadagdagan nila ng tirang tinapay ang kanilang kainan. Isang gabing malakas ang ulan. Nakita nilang may humahalinghing na tunog mula sa gilid ng hagdan ng gusali. Agad na nilapitan ito ni Nina. "Pusa?" ulalas ni Boyet. "Baka may rabies yan." "Wala ka yan. Tingnan mo, nanginginig na sa lamig. Gusto mo bang pabayaan siya katulad ng pag-iwan sa atin?" Tumahimik si Boyet. Alam niya ang pakiramdam ng iwan. Lumapit siya at pinakpan ng kanyang lumang t-shirt ang puting pusa. Basang-basa ito, nanginginig at may sugat sa kanang paa. "Anong pangalan niya?" tanong ni Boyet. "Puting," sagot ni Nina. Para alalahanin natin na kahit madungis ang paligid, may mga bagay pa rin kayang manatiling malinis. Simula noon, naging 3 na silang magkasama. Si Puting, bagamat lampa at mahina, ay parang naging simbolo ng pamilya para sa kanila. Tuwing gabi, pinapatulog nila ito sa pagitan nilang dalawa, gamit ang lumang sako bilang kama. Sa umaga, pinapakain nila ito ng tira-tirang isda at kanin. Minsan, kahit wala nang matira para sa kanila. Sa kabila ng gutom at lamig, natutong mumiti si Boyet. Iba ang sigla niya ngayon. Tuwing nagsasabit siya ng plastik na puno ng bote sa balikat, tila may kaunting tuwa sa kanyang hakbang. Si Mina, kahit tahimik, laging handa sa kwento. Pinapangarap nilang magkaroon ng maliit na tindahan balang araw.
Isang lugar na may mga candy, tsokolate, delata at palamig na para sa mga batang lansangan. Alam mo, ani Boyet habang nakatingin sa sirang relo sa poste. Kapag nagkaroon ako ng tindahan, araw-araw libre ang candy sa mga batang katulad natin. Siguraduhin mong may libreng pagkain din para sa mga pusang katulad ni Puting, sabay tawa ni Nina. Ngunit tulad ng lahat ng tahimik na sandali, darating din ang kaguluhan. Isang araw habang abala sila sa pag-aayos ng mga pinulot nilang papel sa loob ng gusali, dumating ang tatlong lalaking naka-unipormeng kulay asul at may suot na ID. Kasama nila ang dalawang lalaking nakabarong at bitbit ang mga planong papel at laptop. "Anong ginagawa ninyo rito?" tanong ng isa sa kanila. "Dito po kami natutulog," sagot ni Nina, pilit na hindi nanginginig ang tinig. "Mga bata, pasensya na. Pero sa susunod na linggo, sisimulan na ang pagdemolish ng gusaling ito. Tatayuan na to ng bagong kondominium." Parang nahulog ang lahat ng pangarap ni Boyet sa sahig. Iningnan niya ang paligid, ang sulok na naging tahanan, ang maliit na espasyong tinawag nilang bahay, ang tambak ng karton na parang kama, ang dingding na may guhit ng araw na gawa sa uling. "Wala na po ba kaming ibang pagpupuntahan?" tanong ni Boyet. "Kung gusto ninyo, may shelter sa may San Andres, pero hindi namin alam kung mabakante pa roon." Sa gabing iyon, hindi sila nakatulog. Nakayakap si Nina kay Puting habang si Boyet ay tulala sa kisame. Sa loob ng ilang linggo, naranasan niya ang katahimikan, ang pamilya at ang pag-asa. Pero tulad ng ulan, dumadating din pala ang araw na lahat ng iyon ay huhugasin ng kasalukuyan. Ngunit hindi na siya pareho ng batang unang nakilala si Nina. Hindi na siya takot sa dilim, sa gutom o sa kawalan. Sa puso niya, buhay ang panalangin, buhay ang pag-asa. At kahit sa gitna ng kawalan, may pangarap siyang dadalhin. At hindi iyon mabubuwag ng kahit anong demolisyon. Maagang umaga pa lang ay nag-umpisa ng bumaba ang mga trabahador. Bitbit ang mga martilyo, sledgehammer at malalaking kahon ng gamit. Nagsimula na ang demolisyon ng gusaling tinawag ni Boyet at Nina na kanilang tahanan. Mula sa ikalawang palapag, ramdam nila ang pagyanig ng lupa tuwing may binabaklas sa ibaba. "Nina, alis na tayo," pakiusap ni Boyet habang bitbit ang sako nila ng gamit. "Baka abutan tayo sa taas." "Ako na ang magbibitbit kay Puting," sagot ni Nina habang pinapalo ang lumang karton para gumising ang kanilang alagang pusa. Ngunit sa pagmamadali, hindi nila napansin ang sirang bahagi ng kahoy sa hagdan. Madulas ang sahig, basa sa hamog. Habang pababa si Nina, nadulas ito at bumulusok mula sa ikalawang baitang. "Nina!" sigaw ni Boyet habang agad na lumapit. Nakahandusay si Nina sa semento, duguan ang gilid ng ulo at hirap huminga. Tagad siyang niyakap ni Boyet, nanginginig ang mga kamay. "Ising ka, Nina! Ising ka naman!" Garalgal ang boses niya, nangingilid ang luha habang sinisilip ang mukha ng kaibigan. May isang trabahador na tumawag ng ambulansya. Maya-maya, dumating ang puting van na may pula at asul na ilaw. Kinuha si Nina habang kinakausap si Boyet. "Ikaw ba ang kasama nito?" "Opo." "Bata, wala kang guardian. Baka hindi ka po pwedeng sumama." "Pero ako po ang kasama niya. Kaibigan ko siya." Sa kabila ng pagmamakaawa, iniwan si Boyet sa lawas ng barikadang bakal. Pinanood niyang palayo ang ambulansya habang si Puting ay umiiyak sa gilid, tila nauunawaan ang bigat ng pangyayari. Kinabukasan, balik lansangan si Boyet. Mag-isa na naman. Binalikan niya ang gusali pero sarado na ang pinto. May harang na asul na trapal. Wala siyang natanggap na balita kay Nina at walang may alam kung saang ospital ito dinala. Sa loob ng ilang araw, inikot niya ang mga pampublikong pagamutan. Bitbit si Puting, nagtatanong sa mga nurse. Wala raw ganoong pangalan. Kung may record man, wala siyang apelyido ni dokumento para hanapin si Nina. Sa paglipas ng mga linggo, napilitan siyang bumalik sa dating tulay kung saan unang tumira kasama si Mang Dado. Ngunit iba na ang sitwasyon. Ang mga bagong palaboy roon ay kilalang maton, masahol pa sa mga naunang nambugbog sa kanya. "Oh, may balak ka bang bumalik dito ha?" Anong ng isang lalaking may malalaking tattoo sa leeg.
Dati po kasi akong dito natutulog. Sa sulok lang, hindi po ako manggugulo. E di dapat di ka na bumalik. Umalis ka na bago ka namin ikulong sa drum. Walang nagawa si Boyet, kundi umalis. Muling gumala sa mga kalsadang hindi niya kabisado. Sa bawat hakbang, dama niya ang bigat ng pagkakahiwalay. Wala na si Mang Dado, wala na si Nina. Si Puting lang ang tapat na nananatili sa tabi niya. Isang umaga, habang naglalakad sa gilid ng isang kalsadang matao, may nakita siyang 3 batang lalaki na nakapalibot sa isang lalaking lasing. Habang tulog ito sa bangketa, unti-unti na nilang kinaalgal ang bulsa nito. "Hoy! Wag yan!" sigaw ni Boyet. Lumingon ang mga bata. "Ano ngayon sa'yo? Tatay mo ba to?" Kahit sino pa siya, mali pa rin yan. Hindi pa man siya nakakakilos, sinugod siya ng isa sa mga bata at sinapak sa tiyan. Tumumba siya at sumunod ang 2 pa, pinagtulutan siyang saktan. Nang may mga taong dumaan at nagsimulang sumigaw, agad na nagsitakbuhan ang mga bata. Si Boyet, duguan ng labi at may pasa sa pisngi, nakatihaya sa simento, habang si Puting ay naupo sa kanyang tiyan, humahaplos sa kanya gamit ang bunto. Wala siyang ideya kung ilang minuto siyang nakahandusay. Pero maya-maya, isang matandang babae ang lumapit. May kariton itong puno ng saging, kamote at mga panindang galing sa Divisoria. "Nak, ayos ka lang?" tanong ng matanda. Hindi siya nakasagot. Hinawakan siya nito sa balikat at tinulungang makatayo. "Halika, sa ilalim ng puno ako nakapwesto. Pahinga ka muna roon." Sa ilalim ng isang lumang puno ng mangga sa tabi ng kalsada, pinaupo siya ng matanda sa isang karton. Pinahiran nito ng alkohol ang kanyang sugat at binigyan ng pandesal at mainit na salaba mula sa thermos. "Salamat po, sobra po," mahina niyang sabi habang nilalambing si Puting. "Walang anuman, alam ko ang itsura ng batang nawalan. Ako rin kasi, dati akong katulad mo. Ang kaibahan lang, natutong magtinda bago pa ako sumuko." Napatingin si Boyet sa matanda. Mahina na ito, baluktot ang likod, pero matatag ang mga mata. Parang may apoy na hindi namamatay sa kabila ng hirap. "May pangalan ka ba, iho?" "Boyet lang po." "Boyet, mabuting pangalan. Basta tandaan mo ito, ah. Kahit hindi mo alam kung saan ka patutungo, basta wag mong hayaan na manatili ka kung saan ka sinaktan." Ngumiti si Boyet. Sa unang pagkakataong matapos mawala si Nina, nakaramdam siya ng init. Hindi mula sa pagkain, hindi mula sa sinag ng araw, kundi mula sa kabutihan ng isang estrangherong marunong magmalasakit. Hindi pa niya alam kung saan siya tutungo sa mga susunod na araw, pero isang bagay ang sigurado. Hindi siya susuko. Hindi habang may pusa sa kanyang tiyan. At hindi habang may pag-asa sa kanyang dibdib. Makulimlim ang langit at malamig ang hangin. Gabi na ngunit gising pa rin si Boyet. Dala ang isang itim na sako habang iniisa-isa ang mga basurahan sa gilid ng daan sa pako. Kasama niya si Puting, maingat na sumusunod sa bawat hakbang ng batang payat at tila napariwara sa sarili. Dito sa parte ng Maynila, tahimik sa gabi. Ang mga kalsada ay madalang ang sasakyan at ang mga poste ng ilaw ay nagkukumpol lang sa malalaking kanto. "Puting, dito ka lang ha? Baka may pulis, mahuli na naman tayo." Bulong ni Boyet habang sinisilip ang isang basurahan. Inangat niya ang takip at sinimulang halukayin ang laman. Naghahanap ng bote, plastik, kahit lumang wire na pwedeng ibenta bukas ng umaga. Habang abala siya sa pagkuha ng mga plastik na bote, bigla niyang narinig ang isang mahinang ungol. Akala niya'y hangin lang, pero ilang hakbang pa'y muling naulit ang tunog. Mas malinaw na ngayon. Napapitlag si Boyet. Napalingon siya sa madilim na bahagi ng sidewalk. Doon sa ilalim ng poste ng ilaw na kumikislap-kislap, may isang babaeng nakaupo sa sementadong bangketa, nakasandal sa pader ng isang saradong tindahan. Duguan ang palda nito, putla ang muka, at halos hindi na makatayo. Hawak-hawak nito ang tiyan, halatang sumasakit na. Lumingon si Boyet sa paligid. Walang ibang tao. Walang dumadaang sasakyan.
Sa oras na yon, tila walang mundo maliban sa kanya at sa babaeng humihingi ng tulong. "Miss," mahina niyang tawag habang papalapit. "Miss, okay lang po kayo? Babata, tulungan mo ako. Lalabas na yung anak ko. Hindi ko na kaya." Nanlaki ang mata ni Boyet. Hindi pa siya kailanmang nakaakita ng babaeng nanganganak, lalo na't sa gitna ng kalsada. Nanginginig ang kanyang kamay. Gusto niyang tumakbo, humingi ng tulong, pero alam niyang walang makakarinig. Paano kung maiwan ang babae? Paano kung mangyari ang kinatatakutan niya? Namamatay ito sa harap niya. Huminga siya ng malalim. "Kaya natin to. Sige lang po, sandali lang." Maingat siyang lumapit, inilatag ang kanyang lumang t-shirt sa likod ng babae bilang suporta. Pinilit niyang ilapit ang kanyang sarili para masalo kung sakaling dumating na ang bata. "Humiga po kayo ng konti. Igalaw niyo po ang mga paa ninyo. Ganun po yan sa mga napapanood ko." Tumingin sa kanya ang babae, may takot sa mga mata. "Ang asawa ko, iniwan ko, hindi ko na kinaya. Gusto ko lang." May labas siya ng ligtas. Hindi na sumagot si Boyet. Hindi niya alam kung ano ang tamang sagot. Ngunit sa kanyang isip, isa lang ang malinaw. Kailangan niyang iligtas ang sanggol. Pinunasan niya ng laylayan ng sako ang kamay niya. "Sige po, huminga po kayo ng malalim. Pag sinabi kong ire, ire lang po kayo. Kaya natin to, promise." "Ah!" sigaw ng babae habang nagsisimula ang matinding kirot. Tumutulo ang pawis sa noo nito. Pinipigilan ni Boyet ang panginginig ng tuhod habang pinipilit alalahanin ang mga eksenang napanood niya sa telebisyon noong minsang nakasilip sa isang karinderya habang nakatambay ang mga manunood ng drama sa hapon. "Isa pa po, konti na lang. Ire!" sigaw niya. Nagsalubong ang kilay ng babae sa sobrang sakit. Nanginginig ito pero determinado. Sa sumunod na sandali, narinig ni Boyet ang pinakamaamong tunog na maaaring marinig sa isang gabing puno ng takot. Ang unang iyak ng isang bagong silang na sanggol. Napapikit siya, hindi sa takot, kundi sa pagaan ng loob. Mabilis niyang nilabas ang lumang panyo mula sa kanyang bulsa at maingat na pinunasan ang mukha ng bata. "It's a boy," lalaki po siya. Mahina niyang sambit habang marahang ibinabalot ang sanggol sa kanyang t-shirt. Hindi agad nakasagot ang ina. Hawak-hawak niya ang tiyan pero sa likod ng pagod, ngumiti ito habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Salamat. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung wala ka." Lumuhod si Boyet at inilapit ang sanggol sa ina. Hinawakan nito ang anak at pinisil ang kamay ni Boyet. "Anong pangalan mo, iho?" "Boyet lang po. Palaboy lang po ako." "Palaboy ka man. Ikaw ang naging tagapagligtas ko." Narinig niya ang tunog ng isang paparating na sasakyan. Isang itim na SUV na mabilis na huminto ilang metro mula sa kanila. Lumabas mula rito ang dalawang lalaking naka-jacket at isang babaeng mukhang nurse. "Ma'am Joanna, salamat sa Diyos buhay pa kayo." Nagulat si Boyet sa sigla ng mga ito. Sinikap niyang umurong para hindi makaladkad. Pero bago siya mafatayo, inabot ng babae ang kanyang kamay. "Sandali lang," bulong nito. "Huwag kang aalis." Dumating ang ambulansya kasunod ng SUV. Sa loob ng ilang minuto, nasa loob na ng stretcher ang babae at ang sanggol. Si Boyet tahimik lang sa gilid habang si Puting ay nasa paanan niya. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa gabing iyon. Hindi niya alam kung sino si Joanna o kung sino ang ama ng sanggol. Ang alam lang niya, sa isang mundong iniwan siya ng lahat, may pagkakataon pala na siya naman ang maging sagip. Isang batang palaboy na sa gitna ng dilim, naging ilaw sa isang bagong buhay. Tumigil sa gilid ng kalsada ang itim na SUV na tila hindi karaniwang dumadaan sa ganoong eskinita. Sa kintab ng kanyang pintura at bughaw na ilaw sa gilid, halatang hindi iyon ordinaryong sasakyan. Mula sa loob ay bumaba ang dalawang lalaking nakaitim na jacket. May dalang radyo at earpiece. Kasunod nila ang isang babae, nakasuot ng puting uniforme at may dalang first aid kit. "Mrs. Joanna," sigaw ng isa sa mga lalaki. Agad lumapit sa nakahigang babae. "Diyos ko ma'am, salamat at buhay kayo." Sambit ng babae habang sinisimulang lagyan ng pressure bandage ang gilid ng tiyan ng ina. Nakatayo lamang si Boyet sa gilid, yakap-yakap ang sanggol.
Basang-basa pa rin siya sa pawis sa talikabok, habang si Puting ay nakakubli sa ilalim ng kariton sa tabi. Hindi siya pinansin ng mga lalaki noong una, abala sa pag-asikaso sa babae. "Sino yang bata?" tanong ng isang lalaki, habang bahagyang tinuturo si Boyet. "Siya ang tumulong sa akin. Siya ang tumanggap sa anak ko." Mahinang tugon ni Joanna, habang pilit na bumabangon mula sa pagkakahiga. Napatingin ang dalawang lalaki kay Boyet, na hawak pa rin ang sanggol na ngayon ay payapa nang natutulog sa kanyang bisig. "Ako po si Boyet," mahinang sabi niya. "Wala po akong balak saktan siya. Tinulungan ko lang po." Hindi, mabilis na sagot ng nurse. "Tama ang ginawa mo, iho. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na namin naabutan si ma'am." Maya-maya, dumating ang ambulansya na may sirena. Kinuha ng mga mediko si Joanna at ang sanggol, at sa gitna ng kaguluhan, sinama rin si Boyet. Hindi dahil kailangan, kundi dahil si Joanna mismo ang nag-utos. "Pakisama ang batang ito, ayokong mawala siya." Sa loob ng ambulansya, pinuwesto si Joanna sa stretcher, habang si Boyet ay naupo sa gilid, hawak pa rin ang sanggol. Wala siyang suot na tsinelas. Ang kanyang shorts ay punit at may sugat pa sa tuhod mula sa pagkadula sa kalye. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, para siyang isa sa mga bayani sa mga comics ni Mang Dado. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ng isang grupo ng nurse at doktor. Agad na inasikaso si Joanna at dinala sa private room. Dito lamang nalaman ni Boyet kung sino siya talaga. Mrs. Joanna Vergara, asawa ni Alfonso Vergara, the businessman behind Arclight Industries, di ba? Bulong ng isang nurse sa kapwa nurse. "Oo, siya yung nagtatayo ng mga feeding center. Pero sabi ng mister, matagal nang hindi lumalabas sa bahay mula nang mabuntis." Nakatayo lang si Boyet sa labas ng kwarto. Pinakain siya ng isang tauhan ng ospital. Binigyan ng malinis na damit, isang puting t-shirt at jogging pants na halatang pambata. Pinilit niyang hindi mapansin ang dami ng tao, ang linis ng ospital at ang lamig ng aircon na tila sumisingit sa balat niya. Lumipas ang 2 oras, biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at isang matipunong lalaking nakaterno ang pumasok. Matangkad, may edad at halatang sanay sa utos. "Nasaan siya?" tanong ng lalaki. "Saan yung batang tumulong sa asawa ko?" Agad siyang tinuro ng nurse. Napatingin si Boyet sa lalaki. Hindi siya mukhang galit, pero ramdam niyang ang presensya nito ay parang haligi ng gusali, matatag at hindi basta-basta. "Alfonso Vergara," pakilala ng lalaki habang inilalahad ang kamay. "Ako ang asawa ng babaeng tinulungan mo." Marahan at nahihiyang iniabot ni Boyet ang kamay niya. "Ako po si Boyet, wala po akong apelyido." "Walang problema yon, Boyet. Ang mahalaga, nandito kayo pareho ng anak ko at buhay kayo." Tumango lang si Boyet. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Hindi siya sanay sa mga taong may kotse. Hindi rin siya sanay sa mga taong nagpapakilala ng maayos. Karaniwan, sa lansangan, ang pangalan ay hindi mahalaga. Pero ngayon, naroon siya sa ospital na air-conditioned katabi ng lalaking tinatawag na isa sa pinakamayayamang tao sa bansa. Habang nagpapagaling si Joanna, hindi ito humiwalay sa kanya. Tuwing may pagkain, pinapaupo siya sa gilid ng kama at sinasabing, "Sabay tayo, Boyet. Hindi mo ako iwan, ha?" "Hindi po," sagot niya minsan. "Pero baka po hinahanap na ako ng mga kaibigan ko." "May pamilya ka ba, Boyet?" Umiling siya. "Wala na po. Wala pong sumunod sa akin mula nang mawala si Lola. Simula ngayon, hindi ka na magiging mag-isa," wika ni Joanna. Sa mga araw na lumipas sa ospital, mas nakilala ni Boyet ang babae. Malambing ito, pero may lungkot sa mga mata. Isinalaysay ni Alfonso na si Joanna ay nakaranas ng matinding depresyon sa pagbubuntis. At minsan ay umiiyak na lang sa isang sulok, ayaw magsalita. Hindi namin alam kung bakit siya biglang lumabas ng bahay. Iniwan niya ang cellphone, ang bodyguard, lahat. Basta lang nawala. "Baka po, kailangan niya lang po ng tahimik," sagot ni Boyet. Kasi po minsan, pag masyado ng maraming tao sa paligid, di mo na marinig yung sarili mo. Nagkatinginan si Alfonso at ang doktor. Sa simpleng salita ng isang batang palaboy, may lalim na hindi inaasahan.
Hindi man edukado si Boyet, damang-dama ang pagkaunawa sa damdaming malayo sa materyal na mundo. Sa mga sumunod na araw, naging routine ang lahat. Gumigising si Boyet na may mainit na gatas sa gilid ng kama, nilalaro ang sanggol, at minsan ay tinuturuan ng mga nurse kung paano alagaan ang bagong panganak. Sa gabi, pinapahiga siya sa isang folding bed sa loob ng kwarto ni Joanna. Parang panaginip ang lahat, at ayaw niyang magising. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi siya nababagay sa mundong iyon. Isang palaboy lang siya, walang apelyido, walang pondo, at walang patutunguhan. O yun ang akala niya. Hindi pa niya alam, pero nagsimula ng gumulong ang pagbabago sa buhay niya. At lahat ng iyon dahilan sa isang gabing nakarinig siya ng unggol mula sa madilim na kalsada. Pagkalabas ni Joanna sa ospital, hindi kaagad bumalik si Boyet sa lansangan. Pinakiusapan siya ng mag-asawa na manatili muna habang nagpapagaling si Joanna at inaayos ang lahat para sa ligtas nilang pag-uwi. Hindi man niya masabi sa sarili, pero ramdam niyang gusto niyang tumigil doon, kahit ilang araw lang. Para sa kanya, ang bawat umaga ay parang panibagong mundo. May mainit na gatas, malambot na unan, at higit sa lahat, katahimikan. Sa loob ng isang linggo, naging parang tagapag-alaga si Boyet kay Baby Elias. Si Joanna ay palaging nakangiti tuwing nakikita ang bata sa bisig ng kanyang tagapagligtas. Si Alfonso naman, bagamat abala sa mga tawag at laptop meetings, ay lagi namang lumalapit kay Boyet tuwing hapon para kamustahin siya. "Anong hilig mong gawin, Boyet?" Minsan ay tanong ni Alfonso habang magkatabi silang kumakain ng pansit canton sa ospital. "Magbasa po ng comics. Gusto ko rin pong magtinda balang araw. Yung maliit lang na tindahan," sagot niya. Nakayuko at medyo mahina ang boses. May ambisyon ka pala. Maganda yan," sabi ni Alfonso habang tumango. "Tingnan natin kung matutulungan ka naming maabot yan." Ilang araw pa ang lumipas, ng isang gabi, habang pinapatulog ni Boyet si Elias, lumapit si Joanna. "Boyet, may gusto kaming imbitasyon sa iyo ni Alfonso. Gusto ka naming isama sa bahay." Hindi siya kaagad nakasagot. Napalingon lang siya, hawak ang bote ng gatas, at tila nag-aalinlangan. "Hindi mo kailangang tumira doon kung hindi ka pa handa," paliwanag ni Joanna. "Pero gusto lang naming magpasalamat ng maayos, at gusto ka rin makita ng pamilya ni Alfonso." Kinabukasan, isang SUV ang sumundo sa kanila. Suot ni Boyet ang bagong polo na pinili ni Joanna para sa kanya. Simple lang, puting may kulay asul sa kwelyo at maong na pantalon. Ngunit sa paningin ni Boyet, pakiramdam niya ay parang politikos. Pagdating nila sa bahay ng mga Vergara, namangha siya. Ang gate pa lang ay mas mataas na sa buong gusali kung saan sila tumira dati ni Nina. Sa loob, may hardin na mas malaki pa sa plaza ng kanilang barangay. May fountain, may mga ilaw na parang mga bituin, at may mga taong nakauniporme na tila nag-aabang ng mga bisita. "Welcome to your second home," sabi ni Alfonso habang binubuksan ang pintuan ng bahay. Pagkapasok, agad siyang tinablan ng lamig ng aircon. Ang sahig ay marmol, ang kisame ay mataas, patang mga dingding ay may mamahaling painting na hindi niya kilala. Sa isang tabi, may buffet table na puno ng prutas, tinapay at iba't ibang klase ng pagkain na ni hindi niya narinig noon. "Maari kang kumain, Boyet," paanyaya ni Joanna habang inaayos ang buhok ni Baby Elias. "Huwag kang mahihiya." "Hindi po ba para sa inyo lang to?" tanong niya, halos pabulong. "Hindi ka bisita dito, Boyet. Isa ka sa amin ngayon." Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at kumuha ng isang pirasong tinapay. Sa unang kagat, napaluha siya. Hindi dahil masarap ito, bagamat totoo yon, kundi dahil ngayon lang siyang inabutan ng pagkain na hindi niya kailangang ipagpalit sa lata, pulutin sa basurahan o itaka sa karinderya. Matapos kumain, inilibot siya ni Joanna sa loob ng mansyon. Pinakita ang guest room, ang maliit na library at ang likod bahay na may malawak na damuhan. "Pwede kang maglaro rito, magbasa kahit anong gusto mo," ani Joanna habang inaakay siya. "Hindi po ba bawal?" tanong niya habang naglalakad sa carpet. Walang bawal sa taong mabuti ang puso. Sa mga araw na tumuloy siya roon,
Natutunan niyang gamitin ang shower. Sa simula, nagulat pa siya dahil akala niya'y ulan ang biglang bumuhos mula sa kisame. Natutunan din niyang gumamit ng kutsara at tinidor, bagamat mas komportable pa rin siya sa kamay. Tuwing gabi, hindi siya makatulog sa lambot ng kama. Minsan ay nakaupo lang siya sa gilid, nakatitig sa kisame, hawak si puting na pinaliguan at binigyan na rin ng sariling sleeping mat. Anong pakiramdam? Tanong ni Alfonso habang dumarating isang gabi. Parang panaginip po. Hindi ito panaginip, Boyet, at gusto naming maging mas higit pa rito ang magiging buhay mo. Isang araw, habang nagkakape sa porch, inabot ni Alfonso ang isang folder. Plano sana naming ipasok ka sa isang pribadong eskwelahan. Isa tong scholarship program na pinapatakbo ng foundation ni Joanna. Kung papayag ka, sisimulan natin agad ang proseso. Hindi agad nakasagot si Boyet. Naramdaman niya ang biglang tibok ng puso, parang gusto niyang tumakbo, umiyak o yakapin ng hangin. Sa halip, tumango siya, bahigpit at buong loob. Opo, gusto ko pong matuto. Gusto ko pong magbago ng buhay. Simula ito ng bago mong kwento, Boyet. Wika ni Joanna habang lumapit, karga si Baby Elias. Dapi, tinulungan mo kaming buhayin ang anak namin. Ngayon, panahon naman para buhayin ang pangarap mo. Sa likod ng malalambot na unan at malamig na hangin, doon lamang tunay na naramdaman ni Boyet ang init ng tahanan. Hindi mula sa dingding o kisame, kundi mula sa mga taong nakakita sa kanya hindi bilang palaboy, kundi bilang isang batang may halaga. Ang unang araw ni Boyet sa eskwelahan ay hindi gaya ng inaasahan niyang masayang karanasan. Bitbit niya ang backpack na iniregalo sa kanya ni Joanna. Suot ang lumang uniforming pinaayos mula sa donation drive ng foundation. Malinis ito, ngunit halatang hindi bago. May bahagyang kupa sa kwelyo at ang laylayan ng pantalon ay tinupi ng 2 beses upang magkasya sa kanyang payat na katawan. Ang sapatos ay medyo maluwag, halatang isinuvat lang para mapagsapalaran. Pagsapit niya sa gate, napansin niya agad ang mga batang magkakabarkadang sabay-sabay pumasok, nagtatawanan at may bitbit na lunchbox. Samantalang siya, tahimik lang, yakap ang kanyang bag at halos di makatingin ng diretsyo. Hindi niya alam kung saan pupunta, hindi pa sanay sa mga palatandaan ng paaralan. Mabuti na lang at may isang janitor na nagsabing, "Ikaw ba si Boyet? Sinabihan ako ng principal. Grade 5 ka raw." Dito ka dumaan. Pagtapak niya sa classroom, sabay-sabay siyang tiningnan ng mga mata. May ilan na nagtatawanan agad. May umismid. Umupo siya sa pinakahulihang upuan, malapit sa bintana at ibinaba ang kanyang bag na may lamang notebook, isang ballpen at isang lapis. "Uy, siya yung bata sa Facebook. Di ba siya yung sinagip ng mayamang buntis?" Bulong ng isang estudyante. "Iw, tingnan mo ang sapatos niya. Galing ukay," sabat ng isa. "Baka may kuto yan. Ang dami raw daga sa lansangan." Naririnig ni Boyet ang lahat pero wala siyang sinasabi. Sanay na siya sa mga salitang parang kutsilyo. Ang pinagkaiba lang, ngayon mas masakit. Dahil alam niyang kahit papaano, nagsimula na siyang mangarap. At sa bawat salitang iyon, parang pilit siyang binabalik sa kalsadang nilisan niya. "Boyet, pakilala ka sa harap." Utos ng guro, si Ma'am Lira, isang babaeng nasa late 30s na may malumanay na tinig. Dahan-dahang lumapit si Boyet sa harap. Iniiwasang tumingin sa mga kaklase. Pinipilit huwag mapansin ang natatawang mga mukha. "Ako po si Boyet. Wala po akong apelyido. Pero gusto ko pong matuto. Para po balang araw, makapagtayo ako ng tindahan." Tahimik ang klase. Ngunit maya-maya, may narinig siyang pabulong na, "Tindahan lang? E di wow!" Ngunit sa halip na mainis, ngumiti lang si Boyet at bumalik sa kanyang upuan. Hindi para ipakita na hindi siya nasasaktan, kundi para patunayan sa sarili na mas mahalaga ang makinig sa guro kaysa sa ingay ng panlalait. Sa mga sumunod na araw, pinili niyang manahimik. Hindi siya sumasali sa mga laro. Lagi siyang nauuna sa pagligpit ng mesa. Nagiging takbuhan siya ng guro sa mga simpleng utos, pagtupi ng papel, pagpasa ng S-paper, pag-alalay sa kaplaseng may iniinda. Napansin ito ni Ma'am Lira.
Boyet, gusto mo bang magstay minsan sa library tuwing lunch? Tanong niya isang araw. Opo, kung pwede po. Mula noon, tuwing lunch, si Boyet ay hindi na lumalabas sa kantin. Sa halip, nasa library siya, nagbabasa ng lumang aklat, mga comics at minsan ay mga manual tungkol sa pagnenegosyo. May isang librong paulit-ulit niyang binabasa. Paano magpatakbo ng sariling tindahan sa barangay? Bakit lagi mong binabasa yan? Tanong ni Ma'am Lira habang nag-aayos ng mga libro. Kasi po, dati po pangarap ko lang to, pero ngayon po, parang kaya na siguro. Ngumiti si Ma'am Lira. Kaya mo, Boyet, at tutulungan ka namin. Mula sa simpleng pangarap na tindahan, nagsimula siyang mangarap pa ng mas malaki. Gusto niyang makapagpatayo ng grocery na may reading corner para sa mga batang kapos. Gusto niyang gawing lugar ng pag-asa ang bawat tindahan, hindi lang ng kalakal, kundi ng inspirasyon. Tuwing linggo, dinadala siya ng mag-asawang Vergara sa bahay nila. Si Joanna ay palaging may inihandang tanghalian, sinigang, adobo at minsan ay spaghetti na paborito ni Baby Elise. Doon, walang nakakainsulto sa kanya. Doon, siya ay si Kuya Boyet, tagapagturo kay Elise kung paano humawak ng laruan, kung paano kumanta ng ABC, at kung paano ngumiti kahit walang ngipin. Alam mo, Elise, bulong ni Joanna habang pinapadede ang anak, malas ka kung hindi mo makikilala si Boyet. Kasi kung wala siya, baka wala ka rin ngayon. Isang beses, habang pinapasyal siya ni Alfonso sa likod ng bahay, tinuro nito ang isang maliit na gusali sa dulo. Yan ang dati naming bodega. Balak ko sanang gawing mini store para sa mga scholars ng foundation. Pero mas magandang ikaw ang mamahala riyan balang araw. Hindi makapaniwala si Boyet, pero hindi siya sumagot kagad. Alam niyang hindi sapat ang biglang swerte. Kailangan niya pa ring magpatuloy. Hindi dahil gusto niyang patunayan ang sarili sa ibang tao, kundi dahil gusto niyang patunayan sa sarili niya na hindi na siya yung batang iniiwan ng mundo. At habang patuloy siyang nagsusulat sa notebook niya ng mga plano, mga presyong produkto, layout ng tindahan at schedule ng pagbabasa para sa mga bata, naramdaman niya ang pagtibok ng panibagong pag-asa. Isa siyang batang palaboy na ginawara ng pagkakataong bumangon. At ngayong nasa panibagong mundo na siya, hindi na niya ito bibitawan. Mainit ang araw nang umuwi si Boyet mula sa eskwelahan. Bitbit niya ang kanyang backpack, pawisan at pagod mula sa sunod-sunod na pagsusulit. Sa loob ng jeep, abala ang lahat sa kani-kanilang mundo. May nakatutok sa cellphone, may nakapikit, at may mga batang naglalako ng candy sa gilid ng kalsada. Tumingin siya sa labas at naalala ang sarili, ilang buwan lang ang nangalipas. Siya rin ay ganyan dati. Walang direksyon, umaasa lang sa awa ng iba. Pagsapit niya sa isang kanto malapit sa palengke, napansin niya ang isang matandang lalaking nakaupo sa gilid ng kalsada. Nakayuko ito, marungis at nanginginig habang hawak ang basyong plastik na lata ng sardinas. Sa unang tingin, akala niya'y isa lamang sa libo-libong pulubi sa lungsod. Ngunit may kakaiba sa anyo ng matanda. Sa paraan ng pagkakayuko nito, sa pagkakabaluktot ng likod, at sa pamilyar na tunog ng pag-ubo. Napahinto si Boyet. Dahan-dahan siyang lumapit. Parang nilalamo ng kaba ang kanyang dibdib. Mang Dado, mapupungay ang mata. May bahid ng pagod at gutom. Hindi ito kagad nagsalita. Si Boyet po to. Dagdag pa ni Boyet habang lumuluhod sa harapan ng matanda. Ako po yung alaga nyo, yung tinuruan yung bumasa, yung laging humihingi ng kalahaping tinapay sa gabi. Tila saglit na tumigil ang mundo. Tiningnan lang siya ng matanda, bago ito muling yumuko at umubo ng malakas. Sa pagkakataong iyon, nakita niya ang sugat sa braso, ang tuyong balat at ang nangingitim na kuko. Walang ni isang palatandaan ang pagkilala sa mga mata nito. Hindi ko po kayo maalala, hiho, garalgal ang boses ng matanda. Mas lalong nadurog ang puso ni Boyet. Diyos ko, kayo po talaga to. Akala ko po nawala na kayo. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad niyang tinawagan si Joanna mula sa kanyang simpleng cellphone na bigay ng paaralan. Ma'am Joanna, may nakita po ako. Si Mang Dado, yung nagsilbing parang ama ko po dati.
Hindi niyo po siya kilala, pero siya po ang nag-alaga sa akin nung wala pa po kayo. Nasaan ka, Boyet? Agad na sagot ni Joanna. Makati po sa tapat ng Pure Gold. Umiiyak na po ako. Hindi na po niya ako naaalala. Sandali lang, papapuntahin kita ng driver. Dalhin mo siya sa klinika natin. Ako na ang bahala sa bayad. Sa loob ng 30 minuto, dumating ang sasakyan. Maingat na isinakay ni Boyet si Mang Dado na halos hindi na makalakad sa panghihina. Sa bawat sandaling lumilipas, hindi niya mapigilang umiyak. Hindi dahil sa takot, kundi sa lungkot na parang isang piraso ng kanyang nakaraan ay gumuho sa harapan niya. Sa klinika, sinuri ng doktor ang matanda. Sabi ng mga nurse, posibleng epekto ng sobrang gamot at depresyon ang pagkakaroon ng transient amnesia o pansamantalang pagkawala ng alaala. Hindi raw bihira sa mga galing sa rehabilitation center, lalo na kung walang sapat na suporta pagkatapos nilang lumabas. Anong pangalan po niya ulit? Tanong ng doktor. Hindi ko po alam ang totoong pangalan niya, sagot ni Boyet. Mang Dado lang po ang tawag namin sa kanya, pero sa akin po, siya ang tatay ko. Nilagyan ng dextrose si Mang Dado, pinainom ng bitamina at pinakain ng mainit na lugaw. Samantala, si Boyet ay hindi umalis sa tabi nito. Hawak-hawak ang kamay kahit walang tugon. Makikilala mo pa rin ako, Mang Dado. Bulong niya sa tenga ng matanda. Hintayin ko po kayo. Sa loob ng 1 linggo, araw-araw siyang dumadalaw pagkatapos ng klase. Dinadala niya ang mga lumang comics na minsang naging gamit nila sa pagbabasa. Isinalaysay niya ang kanilang mga pinagsamahan, kung paano siya tinuruan itong bumasa gamit ang sirang pahina ng Aliwan Comics, kung paanong sa tuwing umuulan ay sabay silang nagtutupi ng karton, kung paanong lagi silang nag-aagawan sa piraso ng tinapay pero nauuwi sa tawanan. Minsan, habang binabasa niya ang paborito nilang comics, biglang nagsalita ang matanda. Si Zuma? Di ba may ahas sa balikat? Napatingin si Boyet. Opo, siya po yung bida sa paborito nating kwento. Dahan-dahang tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa comics, kundi dahil sa unti-unting pagbabalik ng alaala. Boyet, bulong ni Mang Dado. Ikaw nga to? Tumango si Boyet humihikbi habang niyakap ang matanda. Opo, ako po to. Ako po ulit si Boyet. Sa loob ng ilang linggo tuluyang bumalik ang sigla ni Mang Dado. Hindi na buo ang alaala, pero sapat na upang maalala kung sino si Boyet sa kanyang buhay. Sapat na upang muling maging mag-ama, ang dalawang nilimot ng mundo. Sa tulong ng Vergara Foundation, inupahan nila ang isang maliit na silid malapit sa eskwelahan ni Boyet. Doon pinatira si Mang Dado. May maliit itong kutson, mesa at florera ng plastik na bulaklak na binili ni Boyet mula sa ukay-ukay. Hindi man po ito mansyon, Mang Dado, sabi niya isang gabi habang sabay silang kumakain ng tinulang manok. Pero ito po ang tahanan natin. Ngumiti si Mang Dado. Hawak ang tinidor na parang hindi niya akalaing muli siyang makakatikim ng mainit na sabaw. At hindi ako papayag na mawala ka ulit, dagdag pa ni Boyet. Sa liwanag ng munting bumbilya, sa katahimikan ng silid na may halimuyak ng sabaw at dasal, muling nabuo ang pagkakaugnay ng dalawang pusong minsang pinaghihiwalay ng gutom at kalye. Ngayon, sa bawat araw na dumarating, may bagong rason si Boyet para magsikap. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa matandang minsang naging gabay niya sa dilim. Mainit ang araw noon sa loob ng silid-aralan ng Grade 6 Honors Class. Kadalasan, ang init ay nanggagaling sa bintanang nakabukas. Pero sa araw na iyon, ang init ay galing sa tensyon. Isang malaking group project ang inatas ng guro. Gumawa ng mock-up business proposal na ipipresenta sa harap ng buong klase, pati ng ilang bisita mula sa board ng foundation. Remember, ani Ma'am Lira, ang pinakamagandang proposal ay maaaring punduhan mismo ng Vergara Foundation para sa actual student-led mini-business sa campus. Kaya naman abala ang lahat. Lahat ay may ambisyon, lahat ay nag-aagawan sa ideya. Ngunit sa grupo ni Boyet, isang grupo ng 5 mag-aaral, nagkaroon ng hindi inaasahang hamon. Hindi lang project ang pinag-uusapan, kundi kredito. Mula pa lang sa simula, si Boyet na ang masigasig. Siya ang gumawa ng draft ng business plan. Siya ang nag-ayos ng costing,
gamit ang research mula sa library. At siya rin ang nagsaliksik kung paano ang basic pricing strategies sa mga sari-sari sas. Ang kanilang proposal ay isang mobile school canteen na magbibigay ng healthy snacks sa mga batang walang baon. Ngunit isang hapon, habang inaayos niya ang printout ng kanilang report, narinig niya ang usapan ng dalawang kasamahan niya sa grupo habang nasa labas ng CR. Pag tinanong ng mga bisita, tayo ang sumagot. Huwag nang banggitin si Boyet. Sabihin na lang nating tinulungan niya tayo sa kaunting research. Oo, baka magulat sila kung malaman nilang yung dating palaboy. Siya yung utak ng project natin. Nakakahiya, di ba? Tumigil ang mundo ni Boyet. Hindi niya akalaing sa kabila ng kanyang pagsisikap, siya pa ang iiwan sa ere. Sa kabila ng pagiging mabait, masipag at marespeto, ang tanging pagkukulang lang niya ay hindi siya kagaya nila. Hindi siya mayaman. Hindi siya kilala. Hindi po ako gaganti. Sambit niya kina Joanna at Alfonso nang gabing iyon habang nasa hapagkainan sila. Pero dapat malaman ng lahat ang totoo, anak, sagot ni Joanna. Hindi pwedeng palampasin ang ganitong klaseng pangaapi. Tama ang mama mo, dagdag ni Alfonso. Kapag nanahimik tayo sa harap ng mali, tayo na rin ang nagbibigay pahintulot sa kasinungalingan. Tumango si Boyet, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Mas mahalaga po sa akin na matutunan nila balang araw na mali sila. Hindi ko po kailangan ng paghihiganti para masabing tama ako. Dumating ang araw ng presentasyon. Bawat grupo ay nakasuot ng kanilang best uniform, dala ang mga visual aid at prototype. Nang tawagin ang grupo nila Boyet, tumayo ang apat niyang kasama. Hindi siya isinama sa pagharap. Tumayo lang siya sa gilid ng silid, tahimik. Nagsimula ang presentasyon. Ipinakilala nila ang mobile school canteen. Detalyado ang paliwanag, maayos ang flow. Ngunit napansin ng mga guro ang isa sa mga slide, isang dokumentong may watermark na Boyet S. Excuse me, ani Ma'am Lira? Sino ang Boyet S na may watermark dito? Nagkatinginan ng grupo. Halatang hindi nila napansin ang pagkakabit ng pangalan sa dokumento. Namutla ang isa sa kanila. Ah, siya po yung tumulong lang, pero kami po ang gumawa ng lahat, sagot ng isa. Tumayo si Ma'am Lira. Ilang araw akong tumambay sa library at alam kong si Boyet ang laging nagbubuklat ng business books, nagtanong ng ilang beses sa akin tungkol sa pricing at halos araw-araw kong nakikitang nagsusulat sa notebook niya. Nakita ko rin sa faculty printer na siya ang unang nagprint ng proposal. Tahimik ang silid, lahat ay natulala. Pumasok si Alfonso sa likuran ng silid, kasama si Joanna. Isa pala siya sa mga guest panelist. I'm very disappointed, malumanay pero madiin na sambit ni Alfonso. Hindi lang dahil nilinlang ninyo ang guro ninyo. Mas malala, nilinlang ninyo ang sarili ninyong dangal. Umiyak ang isa sa mga estudyante. Humingi ng tawad, isa-isang lumapit kay B. Pasensya na, hindi namin dapat ginawa yon. Pero imbis na magalit, mumiti lang si Boyet. Wala po yon. Mas mahalaga po ang aral kaysa ganti. Tumayo si Alfonso at kinamayan si Boyet. Mula ngayon, gusto kong ikaw ang maging student business ambassador ng foundation. Hindi lang dahil matalino ka, kundi dahil may puso ka. Bumuhos ang palakpakan sa loob ng silid. Si Ma'am Lira ay napaluha. Si Joanna, tahimik lang sa sulok, ngunit kita sa mata ang pagmamalaki. Sa araw na yon, hindi lang respeto ang nakuha ni Boyet. Nauha niya ang tiwala ng lahat. At sa mga susunod na araw, marami sa mga kapwa scholar ang lumapit sa kanya. Hindi lang para humingi ng tulong sa project, kundi para matutong tumindig sa harap ng panghuhusga. Si Boyet, ang batang palaboy, ngayon ay ginagalang bilang modelo ng kabaitan, katapatan at pagpapakumbaba. Sa isang mundong sanay tumingin sa panlabas, siya ang paalala na ang tunay na halaga ay nasa loob. Mainit at masigla ang araw ng charity event na yon. Isa ito sa pinakamalaking proyekto ng Vergara Foundation para sa taon. Isang feeding program para sa 50 batang lansangan. May kasamang libreng check-up, salo-salo at pamigay ng gamit sa eskwelahan. Sa entablado, masigla ang pagbati ni Joanna sa lahat. Suot ang simpleng puting bestida
at may hawak na mikropono. Sa bawat batang narito, wika niya, naway madama ninyong may nakakaalala sa inyo. Hindi dahil kailangan kayong kaawaan, kundi dahil karapat-dapat kayong igalang. Palakpakan ang mga tao. Si Boyet, nakatulong sa pamimigay ng school supplies, ay hindi mapigilang ngumiti habang pinagmamasdan si Joanna. Sa dami ng kanyang pinagdadaanan noon, ito ang babaeng unang nagsabing hindi siya basura, kundi isang batang may halaga. Ngunit sa gitna ng kasayahan, biglang napayuko si Joanna. Kumakabog ang dibdib nito at pilit sinasalo ang sarili. Hindi ito agad napansin ng mga tao hanggang sa tuluyan na siyang napaluhod sa entablado. "Ma'am Joanna!" sigaw ng isa sa mga nurse. Nagkagulo. Tumakbo agad si Alfonso mula sa gilid ng entablado habang ang mga bata ay napapaatras sa takot. Si Boyet ay agad na lumapit. Nanginginig ang tuhod habang sinusuportahan ang katawan ng babae. "Joanna! Joanna, mahal ko!" Garalgal ang boses ni Alfonso habang binubuhat ang sawa. "Tumawag kayo ng ambulansya." Hindi ako makahinga." Mahina ang boses ni Joanna habang pinipilit ngumiti kay Boyet. "Huwag kang umiyak." Ngunit hindi na niya natapos ang sinasabi. Napapikit na siya at tuluyang nawalan ng malay. Sa ospital, masyadong tahimik ang waiting area. Si Elise ay naiwan muna sa yaya at si Boyet ay tahimik na nakaupo sa gilid. Hawak-hawak ang rosaryong iniabot sa kanya ng isa sa mga madre mula sa foundation. "Anak, gusto mong magdasal tayo?" tanong ng madre. Tumango si Boyet. Hindi siya makapagsalita. Ang dibdib niya tila may batong mabigat. Hindi siya sanay makakita ng ganitong klaseng tangyayari. Mula noong bata pa siya, sanay siyang iwanan. Iniwan ng ina, kinuha si Nina, nawala si Mang Dado. Pero si Joanna, hindi niya kayang mawala. Ilang oras pa ang lumipas. Lumapit si Alfonso, nakaupo sa tabi ni Boyet at tahimik na iniabot ang isang maliit na sobre. Binigay niya to bago siya ipasok sa operating room, ani Alfonso. Sabi niya, kung sakaling hindi siya mabising, gusto niyang ikaw ang unang makabasa. Dahan-dahang binuksan ni Boyet ang sobre. Guhit kamay, kulang sa tinta, pero malinaw ang mga salita. "Boyet, kung binabasa mo ito, malamang ay hindi ko na nagawang yakapin ka bago ako pumikit. Pero gusto kong malaman mong hindi kita kinalimutan. Ikaw ang batang nagturo sa akin na kahit mayaman ka, wala kang silbi kung hindi ka marunong magmahal ng totoo. Ikaw ang guardian angel ng anak ko. At para sa akin, ikaw rin ang naging tagapagligtas ko noong panahong gusto ko nang sumuko bilang ina, bilang asawa, at bilang ako. Kung may pagkakataong makabangon ako, hinding-hindi na kita iiwan. Pero kung hindi man, ituloy mo ang ginagawa mong kabutihan. At din ang mundong ito, Boyet, at marami pa tayong kayang baguhin. Mahal na mahal kita, anak." Joanna. Niyakap ni Boyet ang liham at tuluyan siyang napaiyak. Hindi ito iyak ng takot o lungkot lamang. Ito'y iyak ng isang batang muling pinili kahit sa huling pagkakataon. Matapos ang 3 oras sa operating room, lumabas ang doktor. Stable na si Mrs. Vergara. Aniya, may congenital heart defect siyang hindi na-detect sa unang pagsusuri. Kinailangan naming ayusin ang daloy ng dugo sa valve niya. Salamat sa Diyos, maayos na ang lahat. Halos mapatalon si Boyet sa tuwa. Si Alfonso, bagamat palaging matatag, ay napaupo at napaluha sa ginhawa. "Salamat," sambit nito habang hawak ang ulo. "Salamat." Sa loob ng 2 linggo ay pinagpahinga si Joanna sa ospital at pagkalipas noon, kinailangang ipadala ito sa abroad para sa mas komprehensibong therapy at monitoring. Bago siya lumipad, pinatawag niya si Boyet sa kanilang bahay. "Nais ko sanang iwan sa iyo ang isang bagay, Boyet," ani Joanna, habang hinahaplos ang ulo ng anak. "May isa akong iniwang scholarship fund para sa mga batang palaboy katulad ng dati mong buhay. Pero ikaw ang mamahala." Napatingin si Boyet sa kanya, gulat sa narinig. "Pero, hindi po ba kayo ang dapat mga siwa niyan?" Ngumiti si Joanna. "Mas karapat-dapat kang humawak nito. Alam mo kung anong pakiamdam ng mawalan, ng magutom, ng mangarap habang nakatingala sa billboard. Alam mo kung paano magbigay kahit wala." Inabot niya ang dokumento.
Doon ay nakasaad ang Boyet S. Vergara Community Scholarship Fund, isang pondo para sa edukasyon at training ng mga batang lansangan sa buong lungsod. Bakit po may apelyido ko dyan? Tanong niya. Dahil kahit wala kang apelyido noon, dinigay ka na sa amin ng tadhana. Pamilya ka na namin, Boyet. Hindi lang dahil iniligtas mo kami, kundi dahil binago mo kami. Sa araw ng pag-alis ni Joanna, sumalubong si Boyet kasama si Alfonso at si Elise sa airport. Hawak niya ang larawan nilang dalawa, yung kinuhanan noong araw ng feeding program. Bago siya hinimatay, "Magpagaling kayo, ma'am," mahina niyang sabi. "Magpalakas ka pa, Boyet. Dahil pagbalik ko, gusto kong makita ang buong Maynila na tinulungan mo na." Sa dulo ng departure gate, bago siya pumasok, lumingon si Joanna at kumaway. Sa mga mata niya, nandoon pa rin ang tapang. Sa puso ni Boyet, nandoon pa rin ang pangako na kahit wala siya ngayon, ang iniwang kabutihan ay hindi maglalaho. Lumipas ang mga taon na parang saglit lang sa paningin ni Boyet. Mula sa batang namumulot ng bote sa kalsada, ngayon ay nakatayo siya sa entablado ng isang malawak na auditorium. Suot ang itim na toga na may gintong medalya sa leeg. Sa harap ng mga magulang, guro at opisyal ng paaralan, si Boyet ang itinalagang class valedictorian. Isang bagay na hindi niya kailanman pinangarap, pero ngayon ay abot kamay na niya. "Hindi ako produkto ng kumpletong pamilya," panimula niya habang tanga ng mikropono. "Pero ako po ay produkto ng kabutihan. Ang lahat ng tagumpay ko ngayon ay hindi dahil ako'y matalino o masipag lang, kundi dahil may mga taong naniwala, tumulong at hindi nagsawa sa pagtanggap sa tulad kong dati walang pangalan." Mula sa audience, nakita niyang nakatingin si Alfonso, may bahagyang ngiti. Habang karga si Elise, na ngayon ay 6 na taong gulang na at abalang kumakaway sa kanya. Matapos ang graduation, inalok siya ng pamunduan ng universidad na tumira sa dorm para mas madali ang biyahe at konsentrasyon sa pag-aaral. Ngunit agad siyang tumanggi. "Maraming salamat po," sabi niya kay Alfonso habang nasa opisina ng foundation. "Pero mas pipiliin ko pong manatili sa tapat ng mga batang dati kong kasama sa lansangan. May pangako po ako sa kanila." "Sigurado ka ba?" tanong ni Alfonso, tila nag-aalala. "Opo, gusto kong maramdaman nila na kahit nakatuntom na ako sa universidad, hindi ko sila iniwan. Kung may nakatulong sa akin, responsibilidad kong ibalik yon." At sa tulong ng scholarship at maliit na allowance mula sa foundation, nangupahan si Boyet ng isang maliit na apartment sa may Tondo. Isang palapag lang sa itaas ng lumang tindahan at may espasyong sakto lamang para sa higaan, lamesa at ilang mga libro. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang misyon. Isang araw, habang iniisa-isa ang mga gamit mula sa kanyang lumang baul, nakita niya ang lumang larawan ni Nina, yung kuha nila noong huling gabing magkasama sila sa abandonadong gusali. Hawak nito si Puting, habang siya naman ay may hawak na comics ni Zuma. "Miss na kita, Nina," bulong niya. "Pero kahit di na kita muling makita, ipapangako kong may alaala ka sa bawat batang katulad natin noon." Sa sumunod na buwan, nagtayo siya ng munting silid-aralan sa isang bakanting lote na ipinahiram ng barangay. Ipinapintura niya ito ng puti. May mural sa gilid ng pader na nagpapakita ng 2 batang nagbabasa sa ilalim ng poste, isang batang babae at isang batang lalaki. Pinangalanan niya itong Nina's Corner. Walang bayad ang mga bata. Bawat gabi, pagkatapos ng klase sa universidad, umuuwi siya para magturo ng pagbasa, pagbibilang at simpleng araling buhay. Gumagamit siya ng lumang blackboard at donated na mga libro. Minsan ay may biscuit at juice mula sa foundation. Minsan ay simpleng tapik sa likod ang kayang ibigay. Kasama niya sa pangangalaga ng center si Mang Dado, na ngayon ay mas malusog na at may sigla na muling bumalik dahil sa bagong layunin sa buhay. "Ako na ang bahala sa ayos dito tuwing umaga," ani Mang Dado habang pinupunasan ang bintana. "Ikaw, mag-aral ka muna. Ako na rito." "Salamat po, Mang Dado. Hindi ko po ito kakayanin kung wala kayo." Mabilis kumalat ang balita sa barangay. Ang dati raw batang palaboy,
May sariling silid-aralan na ngayon para sa kapwa-bata. Tinawag silang mag-amang tagapagligtas ng tondo. May mga nanay na nagpapasalamat, may mga tatay na napapailing sa tuwa, at may mga batang nagsusulat ng "Thank you Kuya Boyet" sa mga dingding ng Nina's Corner. Dahil sa tagumpay ng proyekto, muling nagbukas ng pinto ang Vergara Foundation. Sa isang pulong, kausap niya si Alfonso at ang bagong program head. "Boyet, ani Alfonso, gusto naming punduhan ang expansion ng Nina's Corner. Ilipat natin sa mas malaking lote, mas maraming libro, mas maraming volunteers. Maraming salamat po, pero may isa po akong kondisyon," tugon ni Boyet. "Ako pa rin po ang hahawak sa disbursement. Ako po ang pipili ng volunteers, at lahat po ng bata hindi kailanman sisingilin, kahit piso." Tumango si Alfonso. "Yun ang dahilan kung bakit gusto ka naming suportahan. Hindi mo tinitingnan ang proyekto bilang program, kundi bilang layunin." At sa sumunod na taon, lumaki pa ang Nina's Corner. Nagkaroon ito ng maliit na silid para sa mga batang may special needs, isang sulok para sa art therapy, at isang library card system na sila mismo ang bumuo. Minsang bumisita si Joanna mula sa US, halos mapaiyak ito nang makita ang pinagmula ng proyekto. "Boyet," sambit niya, habang hawak ang notebook ng isang batang nautong bumasa, "hindi ako makapaniwala na ganito na kalaki ang naabot mo." Hindi siya umiyak. Ngumiti lang si Boyet. "Hindi ko po ito naabot. Kami po, lahat ng tumulong, lahat ng naniwala. Kayo po, si Mang Dado, si Ma'am Lira, at higit sa lahat, si Nina." Muling tumingin si Joanna sa mural, yung batang babae na may hawak na pusa habang ang batang lalaki ay hawak ang comics. Sa pagitan nila, may liwanag mula sa poste ng kalsada. At sa tingin ko, dagdag ni Boyet, hindi lang ito proyekto. Isa itong alaala na hindi kailanman mawawala. 10 taon na ang lumipas mula noong gabing iyon, ang gabing nagbago ng lahat. Sa isang maruming kalsada, sa pagitan ng tahimik na gabi at ungol ng babaeng manganganak, doon nagsimula ang kwento ni Boyet. Isang kwentong sa paglipas ng panahon ay hindi lang kanya, kundi kwento na ng napakaraming batang tulad niya noon. Nilamon ng kahirapan, pero hindi kailanman nawalan ng liwanag. Ngayon, kilala na siya hindi bilang dating palaboy, kundi bilang Boyet S. Vergara, isang social entrepreneur na gumamit ng kanyang tinamong tagumpay upang baguhin ang buhay ng iba. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Nina's Corner Foundation ay may mahigit 20 sangay sa buong Maynila. Bawat isa'y nagbibigay ng libreng edukasyon, pagkain at pagkakataon sa mga batang lansangan. Hindi lang yon. Si Alfonso, na itinuring niyang ikalawang ama, ay formal na isinama siya sa Board of Directors ng isang subsidiary ng kanilang kumpanya, ang ArcLight Essentials. Isang linya ng mga produktong pang-araw-araw tulad ng sabon, canned goods at hygiene kits na may murang halaga, partikular na idinisenyo para sa mga maralitang lungsod. Nung unang sinabi ko kay Papa na gusto kong gumawa ng sariling produkto para sa mga kagaya kong galing sa lansangan, kwento ni Boyet sa isang business forum, akala ko tatawanan lang niya ako. Pero ang sagot lang niya ay, "Bakit hindi? Kung sino ang galing sa baba, siya ang pinakakarapat dapat magtayo ng daan pataas." Palakpakan ang sagot ng mga dumalo. Kabilang sa audience ay mga negosyante, edukador, at mga dating kabataang tinulungan ng kanyang foundation. Ngayon ay may sarili ng hanap buhay at pamilya. Sa isang panayam na isinagawa ng isang kilalang journalist sa isang televised program, kinuwento ni Boyet ang buong kwento niya mula sa buhay sa ilalim ng tulay, ang pag-alis ng ina, ang pagkakawala ni Mang Dado, ang pagkakahiwalay nila ni Nina, hanggang sa pagdating nina Joanna at Alfonso sa buhay niya. "Hindi po ako perpekto, aniya, at hindi po ito kwento ng magic. Marami pong gabi na wala akong makain. Marami pong beses na iniyakan ko ang kawalan. Pero sa bawat sakit, may nadagdag na tapang. At sa bawat pagtanggi, may dumating na pagkakataong mas mahalaga." Habang siya'y nagsasalita, tahimik ang studio. May ilan sa audience na napapaluha, at ang iba'y tahimik na humanga sa bawat salita. Ngunit sa huling bahagi ng programa, habang papalapit na sa closing,
Biglang tumayo ang isang babae sa gitna ng mga manonood. Boyet? Napalingon siya. Ang boses ay pamilyar. Mahinahon pero may bigat ng alaala. Ang anyo ng babae, matikas ang tindig, may suot na simpleng blouse at maong. May hawak na ID tag ng isang NGO. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila huminto ang mundo. Nina, mahinang sambit ni Boyet. Sa loob ng ilang segundo, hindi sila nakagalaw. Sa dami ng taon, sa dami ng araw na naisip ni Boyet kung buhay pa ba si Nina, kung nasa ang ospital ba ito dinala, kung nahanap ba ito ng pamilya. Ngayon heto siya, hindi na batang marungis. Isang ganap na babae na lumalaban sa sarili ring paraan. Lumapit si Nina, lumuhod sa entablado at niyakap si Boyet ng mahigpit. Yakap na halos tumigil ang tibok ng puso ng lahat ng naroon. Walang salitang makakapalit sa luha nilang sabay na bumagsak. Wala ring salita ang kayang maglarawan sa pagkakaugnay ng dalawang kaluluwang tinibay ng gutom, sakit at pag-asa. Akala o hindi na kita makikita, bulong ni Boyet. Akala o rin, sagot ni Nina. Pero hindi kita nakalimutan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging social worker. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong bumalik sa mga batang lansangan. Pagkatapos ng programa, nilapitan sila ng host. Napakagandang kwento ng muling pagkikita. Pero Boyet, Nina, anong plano nyo mula rito? Ngumiti si Boyet. Ngayong magkakasama ulit kami, mas marami kaming matutulungan. Dahil yung dalawang batang dati tinaboy ng mundo, ngayon ay babalikan ito para ipaglaban ang mga batang nililimot. Mula sa gabing iyon, naging magkaakbay silang muli, hindi na bilang mga bata sa lansangan, kundi bilang mga lider sa pagbabago. Si Nina ay naging community head sa pinakaunang Nina's Corner sa Baseco. Si Boyet naman ay patuloy na bumubuo ng panibagong programa para sa mga batang hindi makapasok sa paaralan dahil sa kakulangan ng birth certificate o permanent address. Sa tuwing tinatanong kung paano niya nais maalala, simple lang ang sagot ni Boyet. Hindi bilang milyonaryo, hindi bilang bayani. Gusto ko lang maalala bilang batang tumulong sa kapwa kahit wala siyang maibigay noon at patuloy na nagbibigay ngayon dahil sa kabutihang tinanggap niya. Sa isang mural sa pinakabagong gusali ng foundation, may isang painting ng batang lalaki at batang babae na magkahawak kamay sa ilalim ng poste. Sa ibabaw nito, nakasulat ang mga salitang, "Ang batang tinulungan mo ngayon, ang siyang tutulong sa marami bukas." At sa puso ng lungsod, sa likod ng ingay, traffic at pagod, may isang alaala na buhay pa rin. Ang kwento ng batang palaboy na minsang walang pangalan, pero ngayon ay naging pangalan ng pag-asa.